Ang sarap-sarap naman ng tulog ng aking mga baby habang ako ay busy naman sa paglalaba. Magandang umaga mga kananay. 4:00 ng umaga ay gising na tayo para mag-asikaso sa ating anak dahil papasok siya ngayon. Pang-umaga kasing aking anak na panganay kaya inaasikaso ko muna. Habang siya ay naliligo ay nagluluto naman ako ng kanyang kakainin. Minsan yung kanin niya ay iniinit ko na lang kasi maraming tira nung gabi. Tapos nagluluto na lang ako ng itlog dahil yun ang madalas niyang inaalmusal. Ang hirap maging pang-umaga ang anak mo dahil obligado gigising ka talaga, mag-a-alarm ka talaga na 4:00 ang gising mo. Ang hirap-hirap bumangon talaga. Naaawa din ako sa anak ko kasi nga 4:00 ang gising niya tapos hindi siya makakain ng maayos. Hindi katulad nung panghapon siya ay talagang makakakain siya ng maayos. Naalala ko nung elementary days siya, talagang hindi ko siya nilalagay sa pang-umaga kasi nahihirapan siya. Dahil obligado gigising ka talaga ng umaga. At heto na nga nung naging high school siya. Bawat grade level ay nagbabago ng oras ang pasok. Kung halimbawa grade 7 ka, ay pang-umaga ka. Kung grade 8 ka, ay panghapon ka. Tapos ang aking anak ay grade 9, kaya pang-umaga siya. O di ba? Mahirap talaga pag pang-umaga kasi hindi siya nakakain ng maayos. Kailangan makakain siya kahit kaunti para hindi siya gutom sa school. Kasi kung gutom ka, syempre hindi ka makaka-focus sa ginagawa mo sa school. Danas ko kasi yan dahil nung high school ako ay ganyan din gawain ko, kaya mahirap. Kaya ngayon, sinasabi ko sa anak ko na huwag magpapagutom. Kumain sa tamang oras, kahit kaunti basta may laman yung tiyan kasi mahirap pag gutom, pagpapasok sa school, tapos walang laman yung tiyan mo. O di ba magkakasakit ka pa? Ang dami kong kwento, nalihis na tayo sa topic natin. 5 AM na pala tayo nag-umpisang maglaba mga kananay. Nakatoka talaga ako maglaba ngayon kasi ang dami kong labahin. At saka 'di ba, laging nawawalan ng tubig dito. Kaya dapat madaling araw pa lang ay maglalaba na. Mabilisang laba lang 'to mga kananay. Hindi naman ako maselan sa paglalaba. Basta naamoyan lang ng sabon ay okay na sa akin. Hindi rin ako palalagay ng downy. Kasi pag naglalagay ako ng downy, ay naku, bahing ng bahing yung aking mga anak. Kaya iniiwasan ko na mag-downy. Sabon na lang yung aking nilagay. At ayan na nga, nagsasampay na ako at maaga na. Hindi mo talaga mamamalayan ng oras kasi marami kang ginagawa, no? Ayan na nga, diba? Nakapagsampay na tayo at yung aking anak ay nakaalis na. Nasamantala ko din yung paglalaba ko kasi nga naman tulog pa yung aking baby kasi pagising yun ay talaga namang guguluhin ako nun sa paglalaba. Papasok yun sa CR at makikigulo sa akin. Pag nagbabanlaw ako, ay naku, magbabanlaw din siya, o diba? Lalo ako matatagalan sa paglalaba. Pasalamat na lang ako at tulog pa sila. Heto na nga at nakasampay na tayo sa CR namin. Sinampay ko yung mga damit kasi nga naman umuulan pa rin. Hindi pa rin maganda ang panahon. At kung sa labas ko naman siya isasampay, ay naku po, mahahamugan. Hinati ko lang yung mga damit. Yung iba ay dun sa labas at dito naman sa loob ng aming CR. Ang iba, yung mga maliliit. Kasi yun ang madaling matuyo at yun naman ang laging ginagamit ng mga anak ko ng mga damit. Pag hindi yun matutuyo, ay naku, mauubusan sila ng damit. At haya na nga, nagkakape na kami ng aking mister. Yung aking mister ay gumising na dahil 7:00 na ng umaga nito. O diba, inabot na tayo ng tanghali. Kape muna para mainitan ng tiyan. O siya, hanggang dito na lang mga kananay. See you in my next vlog. Bye!